Ito na po ngayon ang pwedeng mangyari. Lahat ng haharang, magbibigay ng proteksyon at kukonsinti kay Senador Bato de la Rosa dahil dyan sa issue ng warrant of arrest. Pwede nang imbestigahan at pwede na ho silang makasuhan. Pinakamabigat dyan ay obstruction of justice. Ito po ay ang aking opinion at observation after mabigo si De La Rosa na makakuha ng suporta sa Korte Suprema at hindi ho nagpalabas ng temporary restraining order matapos magpetisyon ang kanyang abogado. Lumabas po ang desisyon 915. Siyang yung tumutol para hindi bigyan ng TRO si De La Rosa tungkol sa warrant of arrest. So lumalabas maging ang Supreme Court, the higher court of the land, ay hindi po nakumbinsi na kailangan ay huwag ipatupad ang arrest order galing sa ICC kasi wala ngang TRO. Dahil dyan, lahat ng galaw ngayon sa pagpapatupad ng arrest order ay legal na dito sa ating bansa. Yung kay Bato de la Rosa. Kaya ko sinabing legal kasi sabi ng ICC, legitimate yung warrant of arrest. Sabi ng NBI at Department of Justice, totoo ang warrant of arrest. Kaya nga yung mga abogado ni Bato de la Rosa nagpunta ng Supreme Court para pigilan yung arrest order. Ay wala nga pong ganyang klaseng desisyon. Binasura nga yung petition. So ngayon, yan ang problema ni Senador Bato. Siya ay talagang hahanapin at kung hindi siya lalabas, may tuturing siya talagang wanted sa batas. Takas sa batas katulad ng description na paniniwala at pinanindigan ng Solicitor General before Supreme Court. Takas sa batas si Bato de la Rosa. Yun ho yung masakit. Masakit yan kay Senador. Pero yan ay nagbibigay ng kaunting liwanag at pag-asa dun po sa mga alleged victim na complainant before ICC dun sa Operation Tukhang Double Barrel noong panahon ni Duterte government, panahon ni Bato ng PNP chief at nang siya ay panahong nandun pa sa Davao. Kasi doon nag-umpisa. Yung reklamo at kaso ay doon sa umpisa sa Davao. Bago local, naging national, nung siya ay naging PNP Director General. So, yun po yun. So, hindi ito pananakot. Tayo ay lahat ay Pilipino, dapat sumunod sa batas. Ang court order ay naaayon sa batas. Hindi naman sinabi ng Korte Suprema, illegal yung warrant of arrest. Hindi sinabi ng Korte Suprema, illegal yung ICC. Walang ganun. Ang paniniwala ng Supreme Court ay hindi karapat-dapat ang temporary restraining order dahil hindi sila nakumbinsi ng petitioner tungkol sa isyong yan. Kaya yung sinasabi kong yung lahat ng mga tumulong at tumutulong kumukupkup kay Senador Bato, abay mag-ingat po kayo. Pwede kayong makasuhan. Katulad ni Robin Padilla na sinasabing siya yung nag-escort, siya pa yung kanyang kotse pa yung sinakyan, pagtakas sa Senado, pag-alis ng Senado, kasama yan. Hindi naman ho above the law ang senador. Hindi rin po, wala hong immunity ang mga senador. So huwag kayong gagaya kay Robin Padilla. Kayong mga civilian ngayon, kayong mga taga dyan sa Davao, o kung saan man lugar nandoon ngayon si Bato, ay inyong kumbinsihin. Kung tunay kayong kaibigan, tunay kayong kamag-anak, tunay kayong nagmamalasakit kay Bato de la Rosa, kumbinsihin nyo siya na mag-surrender sa otoridad. Kasi merong warrant of arrest. Pangalawa, siya ay mambabatas. Siya ay gumagawa ng batas. Dapat ang gumagawa ng batas maging halimbawa na sumunod sa batas. Hindi naman ibig sabihin pag hinuli ka, guilty yan. Hinuhuli siya dahil merong complainant na justify na merong siyang pananagutan at bibigyan siya ng pagkakataong itagtanggol ang kanyang sarili
kapag nagkaroon ng actual trial sa ICC. Yun po yung proseso. Ganun talaga ang buhay. Pag kinasuhan ka at may warrant of arrest, sumurrender ka. Magpahuli ka. Pag tumakas ka, abay hindi bagay. Masamang president yan. Kung yung mga sibilyan, pag hinuhuli, ay nagpapahuli at sumusurrender, eh bakit yung mambabatas, gumagawa ng batas, dapat ganun din. Hindi maganda na ikaw yung mambabatas, iiwas ka sa batas. Hindi nang nakita natin nung kaguluhan sa Senado. Hinabol siya. Di umano, nagkakandara pa sa pagtakbo, nasaktan sa pagtakbo. O diba? Bilang isang senador, kaya nga nag-viral yan eh. Pinagtatatawanan sila sa buong mundo kasi nag-viral yun. Nasabi nga nila, bakit sa Pilipinas ganun? Ang mamabatas, hindi sumunod sa batas. Ang mamabatas na mayroong warrant of arrest, tinatakbuhan ng batas. Abay, di ba? Sama ng dating. O sinong apektado? Si Senator Bato. So again, wala akong galit na personal kay Senador Bato. Siya ay senador ng Republika. Siya ay ibinoto ng mga Pilipino. Dati na-interview ko pa yan. Eh wala tayong magagawa. Ganun talaga eh. May kaso siya. Sa tingin ko dapat niyang harapin. Dahil Pilipino ang complainant, hindi Philippine government. Hindi ICC ang complainant. Ang ICC ay sumunod lang sa kanilang batas na pinapairal. Nakumbinsi sila ng mga prosecutor, ng pamilya ng mga biktima na mayroong probable cause, may basihan para siya arestuhin, may basihan para siya ay isailalim sa trial sa International Criminal Court. So ito po ay kung ano ho ang pwedeng mangyari doon sa iba pang mga co-accused, ito rin ang nangyayari kay Bato. Sila naman ay co-accused doon sa kaso ni dating Pangulong Duterte. Yun po yun eh. Si Duterte ay inaresto at nakulong ngayon. Si Bato ay inaaresto dahil co-accused. Yung iba dyan ay mga susunod. Meron pa yatang isang senador, meron mga retired general. So ganun po mangyayari. Kasi nga, naghahanap ng katotohanan at katarungan. Justice for all. Naghahanap ng katarungan ang mga Pilipinong biktima ng human rights violation. Kaya nga, crimes against humanity. At yun naman ang mga akusado, abay katarungan din ang kinahinahanap kung kanilang majustify na wala silang katotohanan sa korte, walang kasalanan at ebidensya, sa ang korte kakampi sa kanila. Pagka naman mayroong pagpapatunay, ebidensya ang complainant, prosecution, ayun ang kakampihan. Ebidensya ang kakampihan at paniniwalaan ng husgado dito at sa labas ng bansa. Ayun, di ba? So, iso lang po, walang personalan, opinion, may pinanguhugutan. Kaya please like and share dito sa ating mga channel at ating ginagawa araw-araw. Good luck, Senator Bato, kung ano ay iyong mga plano. Meron kang karapatan, pero meron niyang limitasyon. Ang karapatan mo ay nakasalalay sa warrant of arrest at batas. Hindi pwedeng karapatang magtago na magtago. Hindi magandang halimbawa yan.